medyo nakaligtaan ko na yung isang nag-comment dito sa YouTube channel natin. Eto nga yung sabi niya, shoutout na rin natin si Mian Midoranda. Sabi niya dito, Epson 121, 1 year lang daw sa kanya and sira daw agad ang printer head. Ni hindi pa nga daw siya nagpapalit ng Urig ink. Parang ang ibig sabihin niya dito, no, original ink pa siguro yung gamit niya. Hindi pa siya nagpapalit into pigment ink. Kasi di naman daw niya lagi ginagamit yung printer niya. Pang print lang daw ng documents. Bigla na lang daw nag-blank yung page. Or nag-print siya, bigla na lang siguro walang mga kulay. And ayun nga, pinacheck niya sa mga technician, sa mga tabi-tabi dyan siguro. And need na daw ng replacement ng printer head. Sira na daw ang printer head niya. So, sa tingin ko mga tropa, kung bakit nasisira yung mga printer ninyo, unang-una, siya na mismo yung nagsabi. Yung mga printer natin, lalong-lalo na Epson printer or mga HP or mga Canon, dapat lagi ninyong ginagamit yan. Kung yung mga printer natin yung mga low-end lang, kagaya na itong Epson 121 or mapa Canon man, yung G1010, umuurong mga tropa. Umuurong yung pinaka-ink niyan. Sasampulan ko kayo mga tropa ko, no? Eto, meron na akong printer dito na kahit papano bibihira lang naman din mag-print. Umuurong yung pinaka-ink niya. Kahit na Canon, umuurong. Ano yung ibig sabihin ko na umuurong? Yung pinaka-damper niya, eto yung pinaka-damper niya, makikita mo kumukonti yung laman. Umuurong yung ink niyan to the point kasi na nagkakaroon ng hangin dahil nga hindi natin ginagamitan or hindi natin siya ginagamit. Dati pang issue yan sa mga printer natin. Nang hindi pa uso yung mga ink tank, umuurong na talaga sa mga hose yung mga ink, lalong-lalo na sa mga Canon or sa mga HP na kinonvert. Syempre ngayon, issue pa rin yan mga tropa. Kung hindi mo gagamitin yung pinaka-printer mo, kahit papano at least sa isang buwan, nakaka-print ka ng 5 or 4 or sabihin na natin sa isang linggo na-print ka ng 2 or 3 page. Yung page na sinasabi ko na pagkaka-print, kailangan na accommodate lahat ng kulay. So, ang mangyayari, kung hindi ka nagpiprint ng ganyan, sabihin na natin umabot ng 1 taon, sobrang bibihira ang mag-print, mapapansin mo or kung bubuksan mo, umuurong talaga or nagkakaroon ng hangin. And kung magpiprint ka talaga, may encounter mo talaga yung na-experience mo na walang mga print or blank yung mga ibang kulay, 'di ba? So, syempre, kung hindi ka naman techie or kung hindi ka marunong magbuting-ting dyan or kung wala kang screwdriver or kung tinatamad kang buksan, ipapacheck mo talaga yan sa mga technician. Yung mga technician niya, mga tropa, para kumita sila ng maganda-ganda, ang sasabihin niyan, palit printer head. Kasi yung printer head talaga yung nagpiprint dyan, lumalabas yung pinaka-ink natin. Sasabihin kunyari, palit, pero lilinisin lang nila yan, aayusin lang nila yan, and to the point na bibigyan kanila ng sira na printer head. Hindi ko nila lahat mga tropa ha. Siguro mga 1% lang yung mga meron na akong tiwala sa mga lahat ng technician dito, no? And syempre yung mga iba, mga mandarombong na yan, mga mandrugas na mga hype na yan, mga tropa. Usually ganun talaga yung ginagawa. And wala kang technician na makikita na gagawin talaga sa harapan mo na to the point na mag-aantay ka. Siguro i-rephrase ko yung sinabi ko. Sabihin na natin magbibigay tayo ng 10% na mga matitino na technician. Ang ibig kong sabihin, no, wala talagang gagawa sa harapan mo mismo. Sobrang bibihira yan. 10% lang ang masasabi ko or estimated ko ng mga lihiti mo talaga. Lahat yan sasabihin, iwan mo na lang dyan. Pero ang gagawin lang talaga nila, ganito. Kung nakakapanood ka pa dito sa channel natin, gawin mo, higupan mo lang yung pinaka-damper. Eto yung damper, yung tawag dyan. Buksan mo lang yung Epson 121 mo. Napakadali lang naman yan higupan. Gumamit ka lang ng syringe. 5 piso or 10 piso lang naman yung syringe, mga tropa. Huwag mo nang tipidin. Diyan ako nababadrip sa mga technician no? Sobrang mamahal naman maniningil. Yung syringe na ginagamit nila, iisa lang. Parang ang mahal-mahal ng syringe, 5 piso or 10 piso lang yan. Ang gagawin mo, pagka tinanggal mo yung pinaka-damper, hihigupan mo siya. Ganyan lang ganyan lang kadali para mawala yung pinakahangin niya. Pero syempre, kung pinaka 1 taon na talaga, as in 1 year mo nang halos hindi nagagamit, tanggalin mo yung pinaka-hose niya. Ito yung pinaka-hose, mga tropa. And ibuga mo or higupan mo doon. Kasi minsan may mga buo-buo na ink dyan, kaya hindi
dumadaloy ng maayos yung parang mga ugat-ugat lang din natin sa mga katawan niyan eh. No? Kapag may mga nagbara-bara dyan, hindi magpa-function ng maayos yung katawan natin. Ganyan din sa mga printer natin. Kaya mas maganda na ginagamit mo, or kung hindi mo naman nagagamit, matuto ka na i-maintenance or higupan yan. Yung mga printer natin, lahat ng mga printer, lahat yan mini-maintenance, hindi lang kayo dapat gamit ng gamit. Diba? Ganyan yan mga tropa. So, sana natutunan nyo yung mga technique, no? Ganyan lang naman talaga yung ginagawa ng mga technician dyan eh. Sasabihin, repair, palit printer head. Na-experience ko yan sa brother ko na police, mga tropa. No? Ganyan talaga yung nangyari nung pinuntahan namin, nagpakilala siya na police. Eh ayun, sinabi ayos pa naman daw. And kailangan lang ng cleaning. Ang ginawa, binigay na lang sa akin ng brother ko yung printer, ako na lang yung nag-ayos, and ayun, ibinenta ko. Kung nakikita nyo, Epson 121 din yon. Sabi, palit printer head daw. Eh magkano yung printer head niyan? Sasabihin sa inyo, 5,000, 3,000. Eh magkano lang yung printer? 5,000 lang. Eh di sana bumili ka na lang ng bago, 'di ba? So speaking of Epson 121, ang price check natin ngayon as of October ng first week, around 6,000 dito sa Lazada, and dito naman sa Shopee around 5,000. Magkakaroon nga rin pala tayo ng content tungkol dito sa PrintPub, dahil ang dami nang nagre-request sa akin netong PrintPub, kung paano siya gamitin, kung anong nagagawa neto. Magandang klase talaga tong PrintPub using Epson 121. Sa mga nakakapanood na gumagamit ng Epson 121, kung hindi nyo na maaantay yung vlog natin, manood kayo sa mga ibang vlogger dyan kung paano ginagamit etong PrintPub. And kung gusto nyo rin mag-avail sa akin ng mga PrintPub, message nyo lang ako. Mga tropa, eto no, napakadali at napakaganda rin gamitin neto. Pero ako personally, hindi ako gumagamit talaga neto eh, kasi satisfied na ako dun sa printer ko na Epson 805. Talagang okay na ako doon. Ito ay ginagamit lang talaga, lalong-lalo na sa mga nakaka-experience ng shark teeth, may mga bakat-bakat yung print. And syempre, lalong-lalo na yan, nangunguna Epson 121. Kung nakikita nyo yung naka-install na printer driver dito, Epson 5290 talaga yung printer ko. Pero bypass ko lang siya na into kunyari na Epson 1300. So, eto yung kinagandahan yan. Isa yan sa mga nagagawa niya. Kaya niyang i-bypass yung mga printer, yung mga drivers nun. So, eto halimbawa meron kayong Epson 121 or Epson 110, Epson 120. Pwede nyo rin tong i-install etong Epson 1300 para kayo ay mas luminaw yung pinaka-print out nyo. Meron kasing settings dito na kahit na plain paper lang, eh mas napapalinaw pa niya talaga ng todo. Pero syempre, mas maraming ink yung magagamit natin kung mas papalinawin natin. Pero at least, hindi nyo na makukuha or hindi nyo na may experience yung mga roller marks. Pero sa susunod ko na lang ipapaliwanag to, other topic na lang din natin to. Again, salamat sa mga panonood. Message nyo lang ako kung meron kayong mga kailangan na template or mga application kagaya ng Photoshop or etong PrintPub. Like, share, and subscribe. At lagi kong sinasabi, wag na wag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.